has won the victory for us and the world to see that He is for us and He is not against us. He has won the victory for us and the world to see that He is for us and He is not against us. He has won the victory for us and the world to see that He is for us and He is not against us. He has won the victory for us and the world to see, and He will carry out all things that He promised us, even if we cannot see. Trust His heart, 'cause He's faithful to you, and He will carry us to the place that He has called us, even if it's hard to see. He's making a way for you, and He will carry out, and He will carry out all things that He promised us, even if we cannot see. Trust His heart, says He's faithful to you, and He will carry us to the place that He has called us, even if it's hard to see. He's making a way for you and me. He's making a way for you. Hallelujah, thank you, Lord. We can trust in love. We can trust in love, Lord. Ay nagpapadistract. So, pa-comment na lang po sa mga nasa online na welcome church. Sa mga nasa church naman po, pa-welcome na may katabi. Ay, hirap na hirap kayo tumayo sa lamig, ano? Ayan. So, sige po, bago tayo magsimula, magpa-testify muna tayo, syempre, kung paano naging mabuti si Lord sa buhay niyo po nitong nakaraang linggo. Siguro unahan ko na, related sa pag-share ng gospel. So, nung Saturday, nag-share kami ni na Joy, ni Armaine sa may 7-Eleven sa Iba. So, praise the Lord lang kasi ginamit kami ni Lord dun sa mga bata. Na-invite din namin sila nung Sunday. So, yun, nakaka-bless kasi kahit, parang feeling ko kasi yung mga kabataan, medyo, na sila, yung parang salag ba? Kasi, na sila, informed na sila dahil sa social media eh. Pero may mga tao pa rin po talagang hungry and open sa Word of God. So, na-encourage ako nun lalo para maging masipag sa pagkahayo. Amen po ba? Sino po dito na-encourage kapag kami bago tayong kasama pag Sunday? Diba? Para talaga kang may bagong panganak na pamangkin eh. No? Gusto mong puntahan, excited ka. So, yun. Kaya wag po tayong tumigil, maghayo at mag-invite kasi meron pong magre-respond. Amen po ba? Amen. So, yun. Nakaschedule na kami for consolidation this Saturday. So, praise the Lord. Palakpakan naman natin si Lord doon. Ayan, and meron yatang gustong mag-testimony. Ayan, para paporihan niya si Lord sa kanyang buhay. Tawagan natin si Sister Krisha. Palakpakan natin si Lord. Ayun. Nakalimutan ba nasan yung iba nating mga kapatid? But anyways, yun po. Gusto ko lang mag-thank you kay Lord, no, sa mga nasa online. I pray na ma-glorify si Lord sa kwento na to. So, I'll try my best na maikli lang. Ayun na nga. So, nung May po kasi, nag-resign po ako sa BSU. May. So, ngayon, nag-resign po ako dahil gusto kong maganap ng work from home talaga. Tapos, ayun na, nag-resign ako. Ngayon, June, July, August, September. So, ilang buwan na po yun? 4 months na. So, 4 months pong walang trabaho. So, 4 months, talagang tinest ako ni Lord na wala, hindi ako nakakapasok. Talagang
Kasi po ang target lang namin ni Past J is work from home lang talaga. So wala. May nag-interview, nag-final interview, exam, nakakapagod, sobra. Tapos wala. Ang sasabihin na lang after pag-check, ganyan, we regret to inform you, ganon, na mag-ano daw sila sa ibang applicant kasi nga madami pong may gusto talaga ng work from home. Nandiyan pa ba kayo? Ayan. So ngayon po, yun nga, ngayon siguro kung nakikita nyo po, ano pa rin ako sa BSU, pero 10 hours lang kasi siya. Tapos nag-start lang po yun noong August. 10 hours kada week. So di ba po, ang natural na trabaho ay ilang oras? 8 hours, di ba? Isang araw. So gaano po kakonti yun? 10 hours sa isang linggo. So hindi po kami mabubuhay dahil doon. So yun po, nung nagpipray ako kanina kung paano ko siya i-share, gusto ko po i-share sa inyo na tinetest din talaga kami. Hindi lang, mukha lang po kaming masaya. Pero tinetest po, ang tindi po ng testing na yon kasi po ongoing pa rin yung loan namin nung wedding. Tapos, dumating na kami sa point na yung pambayad namin ng loan ulit. Nakadalawa kaming loan para lang mabayaran nyo kasi medyo malaki siya. So mabigat po, tama ba? Sobrang hirap. And nakakatuwa si Lord kasi tinulungan niya talaga ako magtiwala sa Kanya. Salamat din sa prayer po ni Pas Aiden, ni Pas M, ng mga napapag-sharean ko nila Ate Kat, yan, ng bawat isa. Ayun, so thank you Lord. Yun lang, gusto ko muna ding iiwan doon yung tinetest din kami. And in-encourage ko po ang bawat isa na wag natin bitawan yung faith natin. Di ako nawala sa balasik, di ako nawala sa pagkukor. Di ko po naisip na pumunta na lang ng New Zealand at yung kuya ko po ay bibigyan kami. Talaga po, sponsoran ako ni kuya kasi laki daw po ng opportunity ng mga IT sa New Zealand. Nag-usap na kami ni Pas J. Joke lang. Kukunin na lang si Pas J. Joke lang po. So yun lang, may mga ganong pumapasok pero nire-review ko siya at talagang pinipili ko si Lord. So I pray na ma-encourage po yung bawat isa na kahit saan tayo dalhin ni Lord, piliin natin siya. At ito na nga po, last na. Dumating na ang breakthrough, praise God. So last Wednesday, ito na po, may nag-chat sa akin na isang pamilya ng Lucas, si Boss Jello. Tanong siya kung may work na daw ba ako. Tandaan niyo po, Wednesday, last week. Tapos ng Wednesday, usap-usap, ganyan. Medyo matagal to, konti na lang. Usap-usap ng Wednesday. Kailan daw? Wednesday nag-chat, tapos yan na, hanggang sa dumating na sa point, Wednesday ulit, magkano ba per hour ko daw? Kasi naghahanap ng web dev. So yun, hanggang sa Wednesday. Tapos Thursday, nag-email na, nag-set na agad ng interview. Kasi po medyo, Thursday kasi dikit na ng Friday, tapos weekend. So Monday na. So nitong Monday lang. Tapos yung Monday, pumirma na ako agad. So yun lang, praise God. Palapakan natin si Lord. Natutuwa ako kasi tinulungan niya akong maging tapat. Kasi umiyak na ako kay Pastor J, alam niya yun. Iba na yung timpla ko, ganyan. Tapos naalala ko pa nung anniversary, nagpa-fasting anniversary, umiyak na rin ako sa mga ministers na nandun ako sa sitwasyon na gano'n. So yun lang po, ito na, nung Monday pumirma na ako, tapos nakalagay doon sa proposal, after 1 to 2 months, may nakalagay agad yung increase, gano'n pag daw, gano'n sila katindi yung mga Australian company. So grabe, hindi ko ma-explain talaga, kasi sobrang quick. Tapos sabi nga ni Boss Jello, hindi na ako in-interview, hindi ko na inaral yung company nila, no? I really give back the glory, I really want to give the glory back to God. Ayun, gulo-gulo na. Basta kay Lord yung kapurihan. And yun lang, last na, please na maging tapat tayo kay Lord. Napakahirap na, babalik na siya. And nakakatuwa lang kasi nandito pa rin yung breakthrough niya sa akin. Hindi ko na nga inaasahan, sabi na ko na kay Pastor J, ikaw na bahala sa akin, ganyan, mag-work ka na mag-work, ganyan. So, pero thank you Lord, kasi, tas work from home lang po yun, very lang ng oras, tapos malaki din yung offer. So, praise God. Palapakan natin si Lord. Amen. And welcome to the AU family. Ayan. Pero yung matagal talaga na in-struggle yun ni Sister Krisha. Pero 'di ba dahil nga naging tapat siya sa Panginoon, nakita naman natin yung reward ni Lord. And I believe ganun din sa lahat. Tama ba? Kapag di ka talaga bumibitaw kay Lord, kapag ka faithful ka kay Lord, mas faithful si Lord sa atin. Amen po. Amen. Kaya kung meron namang nakakarinig nito at ikaw ay nasa ganyang estado at struggle, keep your faith blazing and burning kasi tapat po yung Diyos natin. Sige po, siya ipapurihan natin sa ating paborit pagsamba. Tayo po tumayong lahat. At tayo po ay manalangin. Sige
Sige po, let's pray. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat na hindi man kami nakapagsalitang lahat dito, Panginoon, pero alam namin na for the past days, for the past weeks, Panginoon, marami kang ginagawa sa buhay namin, O God. At yung mga bagay na ito ay para sa ikabubuti namin, Panginoon. Salamat, O God, na yung kalooban mo palagi sa amin, may masakit man na kaparaanan, mayroon man kaming kaparaanan hindi maintindihan, pero lahat ito, Lord God, ay para sa pinakamainam para sa amin, O God. Thank you, Lord. So we bless you, O God. We praise you, Lord God, dahil ikaw po ay mabuti at tapat na Diyos sa aming mga buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, pwede ba nating pasalamatan si Lord sa mamagitan ng ating mga sariling salita? Kung meron siyang ginawa sa'yo na specific, gusto mo siyang ipagpasalamatan dyan, sige po, panggitin natin kay Lord. Thank you, O God. Thank you, Jesus. And Lord, naririto kami bilang yung mga lingkod, bilang yung mga anak, Panginoon, at muli po ay handa kami magpagamit sa iyo, O God, bilang yung mga alagad, Panginoon, para patuloy na tumayo sa mundong ito, para patuloy na maging ilaw at asin, O God, at hindi po namin ito kayang mag-isa, Panginoon. Kaya Holy Spirit, we continue to invite you, O God, we continue to welcome you in this space. Hallelujah, we continue to acknowledge you, O God. Hallelujah, and we acknowledge, O Lord, na kung wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay, kami ay wala rin, Panginoon. We are nothing, O God. Hallelujah. Kaya Lord, sa mamagitan ng awiting ito, patuloy niyo po kaming gawin na banal niyo pong tahanan. Manatili ka, Panginoon, sa aming mga puso. Manatili ka sa buhay namin. Ayaw namin na mawala ka sa amin, Panginoon. Make us more intimate, Panginoon. Take us deeper, O God, into our relationship with you in Jesus' name. As we sing this song, Panginoon, patuloy niyo pong ilapit yung bawat isa sa inyo pong presensya. Thank you, Lord. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ba yung mag-worship sa Lord? Puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusama mo, pag-indaba.
wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa po, loobin mo. Sige po, enjoy lang natin yung presence ni Lord. Fini-feel ka po tayo sa oras na to. Pinag-overflow ka ng Panginoon. Sige po, worship lang po tayo. Yes, O Lord. Daluyan ng walang hanggang papurit pagsamba. In Jesus' name. Mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong Thank you, Lord, for your presence in this place. ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. For the last time po, awitin natin. Ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you for your presence. Thank you for filling us, O Lord. Thank you for choosing to dwell in us, O God. Kahit nung una, hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Kahit sa totoo lang, hindi ka pwedeng makontain, O God, ng katawang lupa namin, Panginoon. But you choose to dwell in us, O Lord. Hallelujah. And upon us, O God. Thank you, Jesus, sa ginawa mo sa krus para kami ay maging righteous, para kami maging malinis, para kami maging banal, para kami ay iyong panahanan, O God. Thank you, Lord. And I pray, Panginoon, na sa bawat isang naririto na umawit at sumamba, Panginoon, ng awiting ito, Lord, continue to remind us, O God, how joyful it is, gaano kasaya, Panginoon, ang panahanan ng iyong presensya, Panginoon. Kaya i-treasure namin ito at huwag naming hayaang mawala ka sa amin. Huwag naming hayaan, Panginoon, na talikuran ka namin, Panginoon, nakapalit ng kahit na ano sa mundong ito, Panginoon. In Jesus' name, you are our treasured possession, O God. And we pray, Panginoon, na lagi namin yung panghawakan, Panginoon. Ikaw yung bagay sa mundong ito na hindi namin ipagpapalit. Hindi ka worth it ipagpalit, Panginoon. Hindi ka worth it bitawan, Panginoon. You are worth more than anything, O God. In Jesus' name, Lord, I pray na maging ganun po kahalaga yung presensya mo sa bawat sa amin. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, O God, sa iyo pong pangungusap sa amin, O God. Thank you, Lord. And we pray, Panginoon, ito po'y magpatuloy sa paikinig namin ng iyong salita, O God. Keep our eyes and ears open, Panginoon, para patuloy po namin ma-receive, O God, ang iyong pong salita sa gabing ito, O God. Thank you, Lord. Maghari ka, manguna ka sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Ayan. Praise God. Sige po, magpatuloy na po tayo. Hindi ko napapatagalin. Welcome po natin ang isa po sa Primary 12 Board of Elders at sa isa namang napakasipag na mag-aral ng salita ng Diyos. Ready na ba siya? Ayan. So, siya po ang ating Laila de Lima. Kilala niyo na siya. Ang Laila de Lima ng church. Kasi syempre, very passionate talaga sa righteousness, sa holiness, and sa truth of the Word of God. So, sige po, palapatin si Lord sa buhay ni
Tita or Sister Erlinda Torres. Praise the Lord. Sige pala panilan si Lord. Magandang gabi po. Hallelujah. Tayo nasa lang ng alas sa oras. Hallelujah. Tayo po'y manalangin muna kasi baka makalimutan ko. Bago tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Panginoon, napakabuti niyo. Nagpapasalamat kami sa inyo sa kabutihan niyo sa buhay namin, sa araw-araw. We thank you, Lord, that we have the time, Panginoon, na mag-aral ng iyong salita sa bahay, sa church, Panginoon. Kaya sa gabing ito, humihingi po kami ng patnubay sa iyo, Panginoon, na talagang makita namin ang kalooban mo, ang gusto mong marinig namin sa gabing ito, Panginoon. Holy Spirit, kayo po ang dumaloy sa mga oras na ito sa pag-share ng iyong salita, Panginoon. Ito po nga ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nasa Salt and Light series pa rin tayo, no? Week 2. Amen. Last time, si Armaine, last week pa si Armaine. Akala ko meron na sumunod. Okay, so ang title natin, subtitle sa Salt and Light series ay When Antisemitism Prevails. Okay, subtitle natin, When Antisemitism Prevails. Mamaya natin papaliwanag yung nakakabulol na anti-Semitism. At ang objective, ang layunin ng ating pag-aaral ay yun pa rin na maging ilaw at asin kahit napapaligiran ng kadiliman hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Okay, maging ilaw at asin pa rin daw tayo kahit napapaligiran ng kadiliman. Maraming mga kadiliman nagaganap sa mundo ngayon sa paligid. Okay, bilang introduction natin, gusto ko sanang itanong sa bawat isa sa atin. Sino ang gusto mong pagpalain? Amen. Sino naman ang gustong sumpain? Ay, hallelujah. Siyempre, So may meaning yan sa ating topic, kaya yan yung tanong natin. Ang ating key verse ay makikita sa Genesis 12 verse 3. Wala pa. Okay. O sige, babalikan na lang natin yung key verse mamaya. Punta na tayo sa message proper. Ilang minuto na lang ba? Baka mamaya nauubusan tayo ng oras. 6:24 at okay. So, ano ba ibig sabihin ng anti-Semitism? Ayan pala yung ating key verse. Okay, basahin. Okay, lampasan natin muna yung key verse. Punta na tayo dun sa topic natin, anti-Semitism. Ano bang ibig sabihin yan? Okay, babasahin natin. Basahin natin ng malakas. Okay, nakuha ba natin? Teka lang, wala ako. Anti-Semitism, sa madalit sabi ay pagkamuhi sa mga Hudyo, Jews hatred. Teka lang nawala, teka. Yun. Tumutukoy ito sa pagkamuhi, pagtanggi, diskriminasyon laban sa mga Hudyo. Okay? Pagkamuhi laban sa mga Hudyo, ha? Ito ay isang anyo ng racism. Ano bang racism? Ito ay diskriminasyon sa lahi. Sa lahi na batay sa negatibong pagtingin o pagkaunawa sa mga Hudyo na humahantong sa puot at di makatarungang pakikitungo sa kanila. Meron palang ganun, Yung pala ibig sabihin ng
anti-Semitism. Pagkamuhi sa mga Hudyo, tingnan natin bakit ganyan, ano? Mamaya makikita natin. At ang tanong muna natin dito sa next point natin, sino ba ang mga Hudyo? Sino ba ang nakakakilala sa mga Hudyo? Bakit siya yung pangunahing mga character sa Bible, di ba? Sa Old Testament, kasaysayan niya ng mga Hudyo. Amen? Sino ba sila, no? Wag na kayong sumagot. Dito na lang sa pointer natin. Basahin natin sa Deuteronomy 7, chapter 7, verses 6 to 7. Okay? Sabi diyan, dito rin sa akin, sapagkat ibinukod kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Ito sila, mga Hudyo. Sa lahat ng mga tao, kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos na maging espesyal niyang mamamayan. Hallelujah. Verse 7, sabi, pinili kayo ng Panginoon at minahal. Hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan, dahil kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Okay? Sa verse 8 sabi, pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at tinutupad niya ang kanyang pinangako sa inyong mga ninuno. Yan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Ehipto sa pagkaalipin sa Paraon na hari ng Ehipto. So, in short, ang mga Hudyo, sila yung mga chosen people, mga piniling tao at minamahal ng Panginoon. Amen? Isa-isahin nga natin, ano sabi rito? Sa verse 6 sabi, balik tayo sa verse 6 sabi, sapagkat ibinukod kayo ng Panginoon. Siyempre, isipin mo sa lahat ng mga tao, kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos na maging espesyal na mamamayan. Sobrang privilege naman ng Israel. Ang mga Hudyo ay, ang tawag sa mamamayan ng Israel ay Jews o Hudyo. Israelita. Ang daming lahi sa mundo And siguro humahanap ang Panginoon ng alimbang lahi pipiliin ko. Ba't kaya hindi napili yung Pilipino, mga Pilipinas, o kaya yung mga Chinese, Ang pinili ng Panginoon ang Israel, ang mga Hudyo, mga tao ng mga Hudyo, so sobrang special sila sa mata ng Panginoon. Sabi nga sa ibang mga, ang mga Hudyo raw ay apple of the eye ng Panginoon. Pinili sila, mahal sila ng Panginoon, sabi diyan, special sila. Sabi diyan na mamamayan. At sa verse 7, pinili kayo ng Panginoon at minahal, hindi dahil mas marami kayo, kung tutuusin daw, na pinakakunti kayo sa lahat. Niresearch ko siya, sabi, ang Israel daw pala ay kasi laki lang ng Central Luzon. Central Luzon. Ganun lang daw sa kalaki, ang sukat. Pero, napaka makapangyarihan niya, napaka powerful niya, napakayaman niya, Kasi dahil sa Panginoon. Alam niyo, nabasa ako ng basa, research ako ng research, meron nag-comment na tungkol sa mga Israelita, kasi nagkalat nga ang Israelita sa buong mundo, Doon daw sa Italy or saan pa yung mga nagpapatotoo. Napakagaling daw ng mga Israelita sa negosyo. Puro sila mayayaman, sabing gano'n. Pinagpala talaga, hindi mo maintindihan, hindi pala maintindihan dahil sabi pala ng Panginoon ay pinili. Kaya gano'n, Okay. So kahit kaunti sila pa rin ang pinili ng Panginoon. Naisip ko kahit kaunti tayo special tayo sa Panginoon. Hindi pala paramihan. Amen? Okay, sa Romans 9, basahin natin sa Romans 9, 4 and 5. Meron na ako isang man down. Ang sabi rito, Romans 9, 4 and 5, ayan. Bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan. Tinuruan sila ng tunay na pagsamba at maraming pangako ang Diyos sa kanila. Teka lang isa-isahin natin. Bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos ng mga anak niya. Hallelujah. Ang daming tao sa paligid ng Israel, Ang dami rin tao sa mundo. Pero
yung Israel talaga, itinuring niyang parang anak niya, parang pamilya na talaga. Sobrang, para bang, eto pamilya mo to. Siyempre, mahal mo yung pamilya mo. Ganon turing niya sa mga Israelita, sa Hudyo, no? Anak niya. At ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Sa lahat ng tao sa mundo, sila lang yata yung talagang kinausap ng Panginoon ng direkta. May mga propeta sila na ginagamit ang Panginoon para ihatid sa kanila yung mensahe ng Diyos. Of all the nations in the world, sila lang yun. At saka, di ba, pinakita ng Lord sa kanila kung gaano kapangyarihan, kadakila ang Panginoon, lalo na nung ilabas sila sa pagkaalipin, di ba, sa ilang. Kung ano yung ginawa sa mga salot sa Egypt para lang sila ay mapalabas. Sobrang privilege talaga ng mga Hudyo na nakita talaga nila literal yung glory ng Panginoon, kadakilaan ng Panginoon. Ano? So, sobrang privilege nila. No? Sabi pa rito, pinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan, gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Sila lang yung lahi na may covenant ang Lord. May kasunduan. I will bless you. Sabi kay Abraham. Doon sa ating key verse, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Nagkaroon ng kasunduan kasi si Abraham at ang Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, gagawin kong kasing dami ng buhangin sa dagat ang lahi mo. At ano pa ba, kasing dami ng bituin sa langit. Marami siyang covenant. At sabi pa dyan, binigay sa kanila ang kasunduan, ano, na pagsusunod kayo sa akin, pagpapalain ko kayo, ganito, ganyan. Pag nagbasa kayo ng lumang tipan, ma-appreciate nyo talaga ang Panginoon sa lumang tipan. Yung kasunduan niya sa mga Israelita. No? So, meron silang covenant sa Lord, hindi kamukha sa atin, bala naman. Ibinigay sa kanila, tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Amen? Napaka-privilege nila. Kasi yung mga bansa sa paligid, puro pagano eh. Kung sino-sino yung sinasamba. Kay Baal, kay Astaroth, kay Molech. Mga man-made na mga idols na Diyos-Diyosan. Pero ang Israel, sila lang yung may Diyos na buhay. No? Mamaya doon sa susunod nating, makikita natin bakit sila talagang bakit may hatred sa mga Hudyo? Kasi, niresearch ko din, doon daw, nung nagkalat sila sa ibang mga bansa, nagtataka raw yung mga pinagkalatan nilang mga bansa, bakit kakaiba sila? Isa lang daw yung Diyos na sinasamba nila, at saka kakaiba sila ang passion nila sa Panginoon. Ano? Kasi nga, sa kanila tinuro ng Panginoon yung talagang paglilingkod. Sa ibang salin kasi, paano maglingkod sa Panginoon. Pero yun yung, sa salin na ito, kung paano sambahin ang Panginoon, dapat walang Diyos-Diyosan, ano, pero later on, nagkaroon sila niyan. Pero ang Diyos nila, dati ay talagang nakikipag-usap sa kanila, hindi Diyos-Diyosan talaga. Natatandaan ko nga pala, hindi ba sa Ten Commandments, ang unang utos ay, bahalin mo ang Panginoon mo ng buong isip, buong puso mo, buong isip mo, buong kaluluwa mo. Sa Catholic, ginawa yan na, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Ganun kasimple, no? Pero pag babasahin mo yan sa Exodus 20, ang kasunod nun, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pero, kabawal-bawalan talaga. Number 1 sa Ten Commandments, huwag gumawa at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero yan ang kasalanan ng Israel at ng buong mundo. No? Okay, nako, nasa ano pa lang ako tinataasan na ako. Okay, sabi pa rito, ang kanilang, maraming ipinangako ang Diyos sa kanila. Sa lahat ng lahi, marami ang pangako ng Diyos sa kanila. Sobra. At sa verse 5, sabi, ang kanilang mga ninuno ay mga pinili ng Diyos at nagmula sa kanilang lahi si Kristo na siyang naging tao, nang siya maging tao, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at dapat papurihan nagpakailanman. Amen. Pinili ng Diyos at nagmulang sa kanilang lahi si Jesus.
sobrang nakakaingit talaga sila. Sila na talaga, kayo na talaga. Isipin mo pati yung Mesiyas galing sa lahi nila. Amen. O ngayon, punta tayo dun sa next. Sabi, bakit may anti-Semitism or hatred sa mga Hudyo? Kung ganun sila kamahal ng Panginoon at ganun sila ka-privilege, bakit mayroong pagkasuklam sa kanila? Ang iba, bakit may anti-Semitism or hatred? Sino ba ang napupuot sa kanila? Talaga? Hindi naman tayo, no? Primarily, sabi sa notes ko, sabi, unang-una, ang mga Muslim. Sino ba yung mga Muslim? Okay, so yan, nakalagay sa notes ko kung sino yung mga Muslim, eto, titingnan natin. Bakit napupuot sa kanila yung mga Muslim? Kasi dahil kay Sarah at kay Hagar. Kilala ba niyo si Sarah at si Hagar? Alam na natin yung istorya. Istorya, no? Sige, sige, basahin natin itong Genesis 16, verse 4. Okay, teka muna. Di ba si Abraham ay tinawag ng Panginoon? Sabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 12, sige, umalis ka sa lupa diyan sa lupain ng Ur or Haran at pumunta ka sa bayan na sasabihin ko sa iyo at doon kayo maninirahan. So umalis si Abraham at ang kanyang pamilya kasama si Lot doon at sila pumunta sa lupain ng Canaan. Ngayon, wala silang anak. Walang anak si Abraham kay Sarah. Kaya dito, makikita natin sa Genesis 16, verse 4, at nagbuntis nga si Hagar. Bakit nagbuntis si Hagar? Ganito nga pala yan. Dahil wala pa silang anak, pero tinignan ko pa rin ngayon na uli. Doon sa Genesis 12:15, may pangako na ang Panginoon na gagawin ko kasing dami ng buhangan yung lahi mo. Pero wala naman siyang anak. Kaya sabi paano pa mangyayari yun? Sabi na ni Abraham, di ba pinangakuan siya na bibigyan kita ng anak. Alam na natin yung istorya na yun. Ngayon, nainip si Sarah. Ang ginawa niya, ibinigay niya yung alipin niyang babae kay Abraham para magkaanak. Sabi niya, kwento-kwento na lang sabi ni Sarah, baka sa pamamagitan niya magkaanak tayo. So ibinigay si Hagar kay Abraham. At dito nga ay nagbuntis si Sarah, si Hagar sa verse 4. At nagbuntis nga si Hagar, nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarai. Sarai pa yung unang pangalan niya. Okay, parang binuli pa niya si Sarah siguro, ikaw walang anak, ako magkakaanak. Parang ganyan, binuli niya, hinamak niya si Sarai. Dahil dito sinabi ni Sarai kay Abraham, ngayong buntis na si Hagar, hinahamak na niya ako. Ikaw ang dapat sisihin. Ibinigay ko siya sa iyo, ikaw ang dapat sumuway sa kanya. Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Sumagot si Abraham, kung ganon, ibabalik ko siya sa iyo bilang alipin mo at bahala ka na kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Simula noon naging maganda, hindi na maganda ang naging pakikitungo ni Sarai kay Hagar, kaya lumayas na lamang ito. Okay, hanggang doon na. So, anong nangyari? Nagbuntis si Hagar, at parang kinukutsa-kutsa pa si Sarai, nainis si Sarah, nagalit siya kay sabi ni Abraham sabi ni Sarah, kasalanan mo yan. Sabi pa, si Abraham pa ang sinisi, siya nga may kasalanan. Tapos sabi ni Abraham pa niyang una, sabi, sige, babalik ko na siya sa'yo bilang alipin mo. Gawin mo sa kanya kung ano gusto mo. Kaya naging nasama na pakikitungo ni Sarah kay Hagar. Kaya ang ginawa ni, lumayas na lang si Hagar. Okay, so alam natin na ang nangyari, si Ismael na naging anak ni Hagar, ang naging lahi ng mga Islam, ng Islam. Parang ganun ni-research ko siya. Yung palang Islam ay galing sa Ismael. Si Ismael kasi naging anak nila. At yun ang naging lahi ng mga Muslims.
Di ba, habang panahon silang nag-aaway. Kasi nga, meron sakit ng loob. Dahil pinalaya sila sa tahanan ni Abraham. Kaya, mula noon hanggang ngayon, galit sila sa tunay na mga anak ni Abraham, sa mga Israelita. Okay, so bakit sila may anti-Semitism? Dahil sa biblical point of view, at saka dito sa susunod, dahil sa political point of view natin, sabi rito, bakit sila may anti-Semitism? Dahil sa pag-aagawan sa teritoryo. Di ba nag-aagawan hanggang ngayon, yung nag-aaway yung Israel at Palestine. May giyera sila hanggang ngayon dahil sa Hamas. Pinag-aagawan nila, pinag-aaway nila. Kung ngayon na talaga yung lupain ng Palestine, mga border ng Gaza, West Bank, ganyan, Jordan. Pero, tignan natin, excuse me. Pag-aagawan ng teritoryo sa pang dahilan bakit namumuhi sila mga Muslim sa Israel. Basahin natin Genesis 12, 1-7. Ngayon sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa. Ang tanong dito, sino ba talaga ang may-ari ng Palestine? Kasi yun ang pinag-aawayan eh. Ang tindi ng pag-aaway nila sa namahantong talaga sa gera. Sinabi ng Panginoon kay Abram, gagawin ko isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang mga magagandang loob, nagmamagandang loob sa iyo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Ito yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Na verse 4, kaya umalis si Abraham sa Haran at pumunta sa Canaan. Ayon sa sinabi ng Panginoon sa Canaan, nasa 75 taong gulang noon si Abraham. Sumama sa kanya sa pamangkin niyang si Lot, kasama niya ang asawa niya si Sarah, at lahat na ari-arian nagkakatipong doon. Pagdating nila sa Canaan, take note, Canaan. Canaan. Doon siya pinapunta ng Panginoon sa Canaan. Di ba yun yung lupang pangako, the promised land, Nagpatuloy sila hanggang sa nakarating sila sa malaking puno ng More noon sa Shechem. Nang panahon yun, naroon pa ang mga Kananeo. Verse 7, pagkatapos nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi sa kanya, ang lupaing ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo. Kaya gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. Ngayon, yung Canaan na yan, sa susunod nating yung Canaan, yan ngayon ang Palestine. Yan ngayon yung Palestine na inaangkin ng mga Palestino. Meron babasahin ko lang itong pinagkunan ko, sabi. In these sources, Canaan refers sometimes to an area encompassing all of Palestine and Syria. So, nasasako pala ng Canaan yung Palestine at Syria, Sometimes only to the land west of Jordan River, and sometimes just to a strip of coastal land from Acre or Ako northward. The Israelites occupied and conquered Palestine or Canaan. Palestine, niresearch ko yan, Palestine or Canaan. Ang tawag sa Canaan noon, ngayon Palestine. Beginning in the late 2nd millennium BCE and perhaps earlier, the Bible justifies its occupation by identifying Canaan with the promised land, the land promised to the Israelite by God. by God. So yung Canaan, yun yung lupang pangako na ibibigay ng Panginoon sa kanila. Pero anong nangyari? Inaangkin ng mga Palestino ngayon, ang Palestine, inaangkin nila. Amen. Naku, time is up, sabi niya. Okay. Pero talaga sa totoo, ang Palestine na dating Canaan, yun ang promised land. Kaya kung tutuusin, mali talaga sila. At saka, meron nga akong pinanood na dating Hamas, na anak ng Hamas leader, na naging Kristiyano at secret agent siya ng mga taga-Israel at ng US against Hamas at Muslim. Sinasabi niya talaga na hanggang ngayon, ang plano ng mga
mga Hamas, mga Muslim, ay lipulin ang mga Hudyo. Sa tindi ng galit nila sa mga Hudyo, talagang, ang plano nila talaga ay lipulin ang mga Hudyo. Di ba, natatanda natin yung October 7, yung minasakir, yung kibbutz, yung boundary ng Palestine-Israel, at namatay ang mahigit 1,000 at saka nagkaroon ng mga hostages. Sobrang galit ng mga Muslim sa mga Hudyo, no, na wala naman sa katwiran na okay, teka lang. Hindi na natin maipapakita yung si Mossad. I-search nyo si Mossad Hassan Yousaf. Marami kayong matutuhan doon. Ngayon, dahil tapos na yung oras ko, bakit dapat nating seryosohin ang anti-Semitism? Anti-Semitism or bakit natin siya dapat seryosohin? Hindi naman tayo mga Hudyo. No? Bakit tayo magiging yung may kaugnayan? Ano? Sabi kasi sa Genesis 12:3, pagpapalain ko ang magpapala sa iyo. I will bless you, sabi. Sabi niya kay Abraham, lahat na magpapala sa iyo, pagpapalain ko rin. Lahat ng susumpa sa iyo, susumpain ko rin. Gusto niyo bang sumpain ng Israel? Pag sinumpa natin ng Israel, susumpain din tayo ng Panginoon. Kaya dapat seryoso tayo dyan. Pag pinagpala natin sila, pagpapalain din tayo, sabi ng Panginoon, pangako ng Panginoon yan eh. Kaya mahal natin ang mga Hudyo. Dahil mahal sila ng Panginoon eh. Yung pagtutulong-tulong sa kanila ng Muslim community, nakaka-heartbreak sa atin. Kaya pinagpe-pray natin sila, di ba? Kasama sila sa prayer natin. Bakit dapat nating seryosohin na anti-Semitism? Dahil daw, Jesus is returning to save them. Babalik si Jesus para sila ay iligtas. Dahil sila yung piniling bayan. Hindi pwedeng pabayaan ng Lord yan. Babalik siya para din sa kanila talaga. Tingnan natin sa Romans 11:25-17. Sabi rito, mga kapatid nais, kung malaman ninyo isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo, sabi ni Paul, para hindi maging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng mga Hudyo ay hindi pang habang panahon. Ito'y hanggang makumpleto lang ang kabuong bilang ng mga hindi Hudyo. Pagkatapos, nasasampalataya kay Kristo. 26. Pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, magmumula sa Zion ang tagapagligtas. Aalisin niya ang kasamaan sa lahi niya. Gagawin ko ang kasunduang ito sa kanila sa araw na aalisin ko ang kanilang kasalanan. Bakit sinasabi yan? Kasi ang mga Hudyo, matigas ang ulo. Pasaway sila. Kaya sila nangalat noon pa man dahil sinusuway nila ang Panginoon. Kung ano yung ayaw ng Panginoon. Ang number one kasalanan nila, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Na ayaw ng Panginoon. Pagbasa kayo ng mga hari, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Joshua, Judges, makikita nyo yung palitan ng mga hari. Ang ginagawa ng mga hari, sila pa'y nangunguna sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At inaakay nila ang mga Israelita na pagkasala. Kaya ang gagawin ng Panginoon para sila turuan ng leksyon, ipapasakop sila sa mga bayan na karating nila, sa mga Egyptians, sa mga Assyrians, hanggang sa nangalat sila sa buong mundo. Ayun ang nangyari sa kanila. Pero sabi ni Paul, kahit matitigas ang ulo nila, dahil sila'y bansang pinili ng Panginoon, kahahabagan pa rin sila. Pagbasa kayo ng Romans 9, 10, 11, makikita nyo yung tungkol sa mga prophecy tungkol sa mga Hudyo. Sinabi rito na ililigtas ang lahat ng Hudyo. Sa research ko siya, sabi, hindi ibig sabihin na kahit hindi sumasampalataya kay Kristo, ay maliligtas pa rin kahit Hudyo. Hindi. Si Kristo pa rin ang kailangan nilang kilalanin na tagapagligtas. Hindi ko ang Hudyo at sinabi na lahat sila ay maliligtas. Ang sabi nga nung binasa ko ay, parang yung salita na yun, na maliligtas lang ang mga Hudyo, collectively, parang as Israel, pero yung by faith pa rin.
Kasi by faith kay Kristo na. Nako, ang habang ano nito eh. We as Gentiles, Okay, isa na lang hindi kasi mabubuo pag hindi natin tinapos eh. Sabi rito sa susunod kong note, sabi, we as Gentiles are just engrafted. Bakit natin dapat seryosohin ito? Dahil tayo ng mga hentil. Sino ba yung mga hentil? Pag sinabing hentil, hindi Hudyo. Ang pangako ay sa mga Hudyo. Tayo ay hindi naman Hudyo. Kaya ang tawag sa atin, hentil. Hentil. Basta hindi kabilang sa Israel, hentil. Mga hindi bayan ng Diyos. Pero sabi rito, basahin natin, ang mga Hudyo ay tulad ng isang puno ng ulibo na pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi Hudyo, sa ibang salin yan, kayong mga hentil, dito pinababaw, kayong mga hindi Hudyo ay tulad sa mga sanga ng ligaw na ulibo na ikinabit lang bilang kapalit na pinutol sa mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Pero huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo sa mga sangang pinutol. Sila yung pinutol, alalahanin yung mga sanga lang kayo. Hindi kayo ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, naging kaaway sila ng Diyos para kayong mga hindi Hudyo o hentil ay mabigyan ng pagkakataong maligtas. Pero kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno. Okay, so tayong, para daw puno ng olibo ang mga Israelita, sila yung tunay na nakakabit sa puno sa Panginoon, Ngayon, sa katigasan ng ulo nila, pinutol yung mga sanga. Yung mga Israelita, nagalit ang Panginoon sa kanila. Tayo mga hentil, itinali daw. Yung dinudugtong tawag doon? Inakrap or ina-engraf, Tayo mga hentil, itinali lang dito. Kinabit lang. Ayaw wag daw tayo magmalaki sa mga Hudyo na sila yung nagalit ang Diyos sa kanila kaya sila pinabayaan. Hindi tayo pwede magmalaki dahil kahit daw sila ay gano'n, pinili pa rin sila. At darating yung time na palalambutin ng Diyos ang puso nila sa huling panahon para sila lahat ay sumampalataya. Mahabang talakay nito. Merong mga remnants na matitira pag nagyera-gyera, may matitira. Yun ang talagang maliligtas. Okay, alam nyo, meron lang akong gustong isingit dito. Nakita ko kasi na, pero kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga inununo. Gusto ko lang i-apply kasi nakita ko na, pinili sila ng Panginoon pero matitigas ang ulo nila. Pero dahil dun sa mga, di ba, pinangakuan ng Panginoon si Abraham, si Isaac, si Jacob, si David, na talagang magiging lahi niya pagpapalain. So kahit matitigas yung ulo ng maging inanak nila, hindi nawawala yung pangako ng Panginoon sa ninuno. Dahil sa pag-ibig at pagtupad ng pangako ng Panginoon sa sinabi niya. So naiisip ko, hindi nyo ba napapansin, kung tayo tapat sa Panginoon, meron tayong mga kapamilya na mga pasaway, pero hindi sila napapahamak dahil sa atin. Dahil tinitingnan ng Panginoon yung katapatan mo, katulad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David. Sobrang faithful sila sa Lord, kaya kahit na sobrang pasaway ng mga naging henerasyon nila, hindi kinakalamutan ng Lord yung pangako sa kanila. Kaya nadadamay sa blessing yung pamilya. At darating yung time, kahabagan din sila ng Lord dahil sa inyo. Dahil sa pangako ng Panginoon sa mga ninuno. Tayo yung mga ninuno ng pananampalataya ng ating pamilya. Amen. Amen. Application. Di ko na matatalakay ito. Israel is our clock time in Christ coming. Bakit napakahalaga ng anti-Semitism? Di tayo dapat mamuhi sa kanila. Ang Israel, ang orasan natin sa pagbalik ng Panginoon. Kung ano yung nangyayari sa kanila doon, sila yung tinitingnan natin. Pag kinubkob sila at pinagtulong-tulungan, malapit na. Di ba? Ngayon binabasa ko, banabalang araw ng
mga Hudyo na itayo yung third temple. Alam niyo kung ano yung third temple? Yung unang temple ay ginawa ni Solomon, binil ni Solomon. Sa katigasan ng ulo nila, pinabayaan silang wasakin ng mga Babylonians, sila Nebuchadnezzar. Ang ganda-ganda ng templo na yon, gawa sa mamamahaling bato. Tapos nirebuild na naman, tinayo na naman, sila panahon nila Ezra. Sa katigasan na naman ng ulo nila, winasak naman niya ng mga Romano. Under ng Romano sila noon eh. Kaya nga si Jesus nung hatulan si Pilato, Roman governor yon dahil nasa ilalim ng imperyo ng Roma ang Israel that time. Ngayon, nagrebelde ang mga mamamayan ng Israel sa Romano. Ang ginawa ng mga Romano, nilipol sila, pati yung templo, winasak na naman. So merong hula sa Daniel na itatayo yung pangatlong temple. Ayun, pinagpaplanuhan nila doon. Pag daw itinayo yun, nagkakagulo sa Middle East. Doon sa Middle East, hindi papayag yung mga sumasamba sa Al-Aqsa Mosque at saka sa Dome of the Rock. Magagalit sila, magigera patani, kaya malapit na. So, eto na tayo, sobra na ako. Application natin. So dapat, number 1, pray for Israel. Panalangin natin talaga Israel. Alam niyo, sabi ni Pastor Barik, hindi ako mapigil, 50% ng Israelita, hindi pa rin naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas. 50%. Baka nga wala pa raw Sinabi ni Pastor Barik yan. Kasi Hudyo siya, si Pastor Brother Barik. 50% lang naniniwala. Sabi nga ng isang comment panayang, sabi ng mga Muslim, panayang pagtatanggol niyo sa Israel binuduraan nga kanya yung mga Kristiyano. Kasi hindi lahat sila naniniwala. Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay bibigyan ng karapatang maging anak. Kaya pala ganun. Yung iba, hindi naniniwala. Alam mo, dahil sa buong mundo, kaya dapat tayo maghayo talaga. Kasi ang daming kadiliman sa paligid. Ayun na tayo sa conclusion. Maging salt and light pa rin tayo. Ayun palang number 2, encourage others to pray for Israel. So pag-pray natin araw-araw, kahit sa personal prayer, yung mga IDF na lumalaban sa mga Hamas. Ang sabi ni Musa Joseph, huwag pabayaan na magkaroon ng peace talks kasi dahil pagka hininturaw yung gera, magpapalakas lang yung mga Muslim na yan. Ang mission lang nila, durugin ng Israel. Durugin ng Israel. Kaya papanalangin natin araw-araw Israel. So be salt and light pa din kahit napapalagiran tayo ng kadiliman hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Be another Charlie Kirk, alam niyo na, who valiantly proclaimed the truth. Hindi lang Israel ang dapat nating pukusan, talagang as Kristiyano, maging talaga tayo mag-share. Alam niyo nung minsan, pinost ko yun, nag-share ako sa Egypt. Hindi ko na rin matiis, talaga, namumove ka talaga na mag-share. Kasi, kawawa yung mga tao, si Charlie Kirk nga, kaya yung mission niya ay iayos ang Amerika. Dahil ang mga estudyante na focus niya, ibang-iba na yung values system. Okay lang sa kanila, mabuntis sila at mag-abort, LGBT. Yun ang gusto niya ituwid, yung mga henerasyon na Gen Z ngayon na wala na sa moral. Pero pinatay siya. Pero hindi yan ibig sabihin na namatay ang evangelism. Mas lalong dumami, Amen. So, ayun na. Wala nang oras Pastor. Amen. Yan, sino po dito naging parang open yung mind niya sa topic ni Tita Neng? Bago to, Bago. Ako, very interesting para sa akin yung topic na to. Kami nga nila Kuya Esther, nagbubulong kami sa likod, ganun. Baka kasi hindi kayo aware, pero our church po stands with Israel. Kaya ito tinatopic, para alam lang natin, kasi as Christians talaga, syempre sabi nga ni Tita Neng, we are Gentiles, we are grafted. Tayo daw ay idinugsong
Tama, dinugsong tayo sa mga Hudyo. Kaya nare-receive natin yung pangako ng Panginoon sa kanila. Napupunta sa atin yun. So, kung sila persecuted, damay din tayo. Diba? Kasi we stand for Israel eh. So, ibig sabihin nun, kapag kami nakausap ka, tapos alam nilang boto ka sa Israel or kakampi ka ng Israel, diba? Pwede ka din nilang i-persecute. Pwede rin mangyari sa atin yung ano daw kasi yun? Pinapatawa ko lang kayo, baka tulog na kasi kayo eh. Semitism. Ayan. Pwede din siya mangyari sa atin kasi nga, we are grafted eh. Sa mga taga-Israel. So kung napapersecute sila na racist sila, kumbaga, di ba sabi kasi doon, parang yun daw ay isang kind of racism. Na kapag ka sinabing Jews ka, X ka na agad. Pag sinabing taga-Israel ka, X ka na agad. So as Christians, pag sinabing you stand with Israel, X ka na agad. Damay tayo dito. Kaya dapat sinasabi ni Tita Ning no, sa topic natin, may pakialam tayo sa Israel. Hindi pwedeng naikialam ka lang kapag may blessing sila. Blessing lang ng Israel o dumadaloy sa atin, pero damay din tayo pati sa persecutions. Tama po. Kasi ayun nga, sabi nga ni Pas M, marami tayo talaga, especially Gen Zs, no? Marami tayong pwedeng makausap. Hindi lang masyadong talamak dito sa Philippines kasi most are Christians, pero marami ang pro-Palestine. Marami talaga ang sumusuporta kasi sabi nila, kawawa yung mga civilians, kawawa yung mga batang namamatay doon. We see them. Nakikita natin yun, hindi porket we stand with Israel, we tolerate murder, we tolerate war, hindi ganun yun. Talagang we stand lang kasi yun yung root natin eh, yun yung root ng belief natin, and we stand with God eh, yung God ng Israel eh. Pero hindi tayo nagsistand sa murder, hindi tayo nagsistand sa mga unjust na pagpatay sa mga tao, ng mga civilians. Nakakalungkot lang kasi they are affected victims of this war. So anong pwede natin gawin? As we pray for Israel, we pray din naman for Palestine. For Palestine. Pwede din natin yung gawin. Amen po. We can still pray for Muslims. Amen po. Kasi may mga Muslim din talaga naging Christians. Amen po. Kasi baka mamaya, pro-Palestine kami, aawayin namin kayo lahat. Sama kami sa war. Hindi po tayo na ikipag-away, no? We can still pray for them. Yun nga yung maganda eh. Pag-pray natin sila, especially yung mga civilians talaga, na-protect din sila ni Lord. Amen. And, yun, makakilala din sila kay Lord. Amen po. Naalala ko lang yung video na panood ko, yun nga, tungkol to sa anti-Semitism. May video kasi ako napanood na kapag daw Buddhist yung nag-share or Muslim yung nag-share, ano pa ba yung mga alam yung religion? Hindu, ano pa? Yun lang, huwag niyong babanggitin yung ibang Christian na baka Christian yung sabihin nyo. Pero sabihin nila kapag Buddhist, Muslim, ang sinasabi ng mga usual na tao po, no, we respect your religion. Yan. Naririnig nyo ba yon? Pagka Muslim sila, parang okay lang na, we respect your religion, parang sige, go. We agree to disagree. Yan yung mga sinasabi nila. Pero pag sinabing Christian na, sinashare mo na si Jesus sa kanila, talagang ekis ka na sa kanila, ano ka, masama kang huwag mo pinipilit sa amin yung religion mo. Diba? Bakit ko na-share yun? Kasi isa yung kind ng racism, isa yung kind ng anti-Semitism, isa yung kind ng persecution na dapat as Christians handa tayo. And sabi nga last week ni Ate Armaine, no, expect hostility. So, banggitin din natin dito yun, expect anti-Semitism. Basta nagsistand tayo sa belief natin. Pero ang maganda naman dito, ang comfort natin dito, syempre we don't fight alone. Amen po ba? Syempre, kasama naman natin si Lord sa laban na to. Amen po. Ang request lang ni Lord sa bawat isa sa atin, let's be firm. So kung ano yung tinatayuan natin. Kasi maraming Pilipino po ang S. Ano daw? Ano ba yung S? Kung nag-dis na kayo, alam niyo yung S. Sino ito S? Taas kamay. Hindi S si Tita Ning. D yan, 100%. Charot. Yung sino S? Bakit ko nasabing, wag natin ito-tolerate yung pagiging S when we talk about, or kapag pinag-uusapan natin yung pag-stand sa ating pananampalataya. Yung mga S kasi ayaw ng conflict niyan.
Sige, yaman na sila doon. Hindi na ako magsasalita. Yaman na kung ano nilang paniwalaan nila yun. Ayoko ng away. 'Di ba? Parang hinayaan mo na. So, ulitin ko, hindi tayo nakikipag-away, pero wag mong sayangin yung pagkakataon na ibahagi sa kanila yung katotohanan. Amen po. Mga S dyan, mag-amen nga. Ayan. Uy, parang walang mga S ha. Pagkakatingin ko sa inyo, maraming S sa inyo ha. So, Hari. Binagmano, nag-name drop eh. Iyan. Ha? Ayun na nga pala. Kaya pala hindi sila sumasagot kasi S nga kayo. Pero yun no, ito ini-encourage natin. S kayo sa ugali, oo. Pero pagdating sa pananampalataya, di dapat tayo. Amen po. Hindi tayo nakikipag-away, pero dapat we stand firmly. Hindi ka ikaw, sige, baka tama ka nga, ano. O mamaya sa sobrang S mo ikaw naman yung sumang-ayon sa relihiyon nila, no. Hindi mo na nga sila na-share, nadamay ka pa. Huwag ganon. Amen po ba? Sa mga nasa online, baka may S din sa inyo. So yun, let's stand po sa truth. Let's pray for Israel. And tayo din, wag mong kakalimutan, damay tayo sa persecution, pero hindi mo yun dapat katakutan. Tayo po ay protected, at tayo po ay may kakampi, at sino po yun? Si Lord. Amen. Sino po dito na-encourage mag-share ng Word of God? Amen. Alam nyo, ang ganda ng DN natin, talagang ini-equip tayo ng truth Para paglabas natin, kahit sinong harapin, alam mo yung katotohanan, di ka tatameme Kaya makinig kayo maigi ha. Kasi itong mga salitang ito, lalong magpapaliwanag nung liwanag mo. Yung salita na to, lalong magpapaalat sa alat mo. Amen po. And kung hindi tayo naikinig maigi, hindi tayo ma-attend ng DA, or hindi mo isinasabuhay or ninanamnam yung mensahe, lalamlam ka. Lalamlam yung liwanag mo, tatabang ka. Kaya kahit minsan anong attend mo, anong pakinig mo, kasi hindi mo siya masyadong na-absorb at hindi mo siya na-apply, hindi tayo nagiging liwanag at asin. But thank God kasi hindi natatapos yung mga gawain natin. Hanggat sa bumalik si Lord, amen po. We will be equipped with the truth, amen. And maging excited po tayo sana na lumabas, amen. At i-apply po ang ating mga natutunan, amen po. Amen. Sige po tayo po tumayong lahat at tayo po yung manalangin. Let's pray. Hallelujah. Sige po, pigit po tayong lahat. Lord God, salamat po sa katotohanan na muli mo pong ipinahayag sa amin, Panginoon. Lord, salamat kasi pinapalalim mo kami. Salamat, Panginoon, na pinapatibay mo kami. Pinapatibay mo yung knowledge namin, Panginoon. Salamat na yung faith namin hindi blindly. Hindi kami basta naniniwala lang sa isang bagay na walang patunay, na walang proof, na walang ebidensya, Panginoon. But thank you, Lord, for this message, O God, na patuloy po nagpaparatag ng aming mga pananampalataya. Salamat, Panginoon, and I pray, O God, na patuloy niyo po itong isulat sa puso ng bawat isang naririto in Jesus' name. In Jesus' name, O God, Lord, help them, O God, na mag-stand po sa truth, Panginoon. Hawak-hawak, gamit-gamit, Panginoon, yung katotohanang hawak-hawak namin, O God, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa privilege na kami po ay mapili mo na mag-graft sa iyo, Panginoon. Salamat na kami po ay idinugtong mo, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, hindi man kami yung original mong pinili, Panginoon. Pero salamat, O God, that we are Gentiles and part of your plan pa din, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Panginoon. And patuloy po nating ipagpipray sa also to yung Israel. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tinatawagan ko lang po si Sister Judy for para po mag-pray yung Israel. Maki-agree po tayo sa Kanya, seryoso po tayo sa pananalangin po para sa Israel and para sa bawat isa sa atin na tayo ay manatiling matatag sa pagtayo with Israel. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Lord, na Ikaw yung Diyos na mabuti, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, Lord, hindi ka nagbabago, Panginoon, sa katapatan mo, sa mga promises mo, Lord God. Lalo na po, Panginoon, sa bayan, sa bansang pinili mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa Israel. Salamat, Lord, sa promises mo, Panginoon, sa kanilang mga ninuno mula kay Abraham, Lord God. Salamat na nagfo-flow, Panginoon, yung promise mo through 1,000 generation, Panginoon. Salamat
because you are good, Panginoon. Kaya po, Lord, namamagitan po kami. Salamat, Lord, na kahit kami ay Gentile, dahil sa ginawa mo, Panginoong Jesus, sa krus, kami ay may access, Panginoon, sa throne of grace at pwede kaming makapanalangin, Panginoon. Kaya sa oras na to, Lord, we intercede for your people, Panginoon. We intercede for Israel, Lord. Sa oras na to, kung sila man, Panginoon, ay nagmamatigas sa iyo, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Lord, patuloy mong patawarin yung Israel, patuloy mong kahabagan yung Israel, kung paanong many times before, Lord God, na nagawa mo silang patawarin, Lord God. We pray for forgiveness, Panginoon, in Jesus' name. Lord, we pray na finally makita ng Israel, ng mga Jews, oh Lord, na ikaw yung Messiah, Lord Jesus. We pray na makita nila yung katotohanan na to, Panginoon. Lord, we pray na wag na silang mag-intay pa ng ibang Messiah. We pray na makita nila that this is your way of salvation, Panginoon. Na hindi, yung pinadala mo sa kanilang Messiah, hindi yung hari, Panginoon, na nasusugod sa digmaan, literal na digmaan, pero yung Savior na pinadala mo sa kanila, yung magliligtas sa kanila ng kaluluwa nila para hindi mapunta ng impyerno. Lord, we pray na i-accept ka nila as their Lord and Savior. We pray na makita nila kung sino ka talaga, Panginoong Jesus, na hindi ka lang tao, na hindi lang ikaw yung pinako sa krus, Lord God, pero ikaw, Lord, yung daan, ikaw yung katotohanan, ikaw yung buhay, Panginoon. Kaya dalangin po namin na hindi ka na i-reject ng Israel, Panginoon, hindi ka na i-reject ng bayan mo, Panginoon. Kahabagan mo po, Panginoon, yung bayan mo. Patuloy, Lord God, na kung dumadanas sila ng war ngayon, Panginoon, kung dumadanas sila ng wrath ngayon, we pray na magising sila, Panginoon. We pray, Lord God, na mabalik, Panginoon, yung reverential fear, Panginoon, sa mga Israelites. Mabalik yung banal na takot nila sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Lord, we pray na makita nila yung katotohanan ng word mo, Panginoon. And we pray, Lord God, na muli silang manampalataya sa iyo, Panginoon. Muli silang makasunod sa iyo, Lord. Iligtas mo po yung bayan mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Iligtas mo po, especially yung mga Jewish Christians, Lord God, na patuloy na nagpipreach ng katotohanan sa bansa nila, Panginoon. Lord, protect them in Jesus' name. Lord, give them boldness to preach the truth, O God. At patuloy, Lord, na lahat ng pangangailangan nila, Lord God, ikaw po ang tumugon ng pangangailangan ng bayan mo. Kung paanong before, Lord God, sa wilderness, nag-provide ka ng mana, Panginoon. Lord, right now, mag-provide ka din po ng lahat ng pangangailangan ng bansa mo. Salamat, Lord. And we also pray, Lord God, sa amin ng mga Gentiles, oh God. Thank you, Lord God, na kinabit mo kami. Lord, salamat na inampon mo kami. Salamat, Lord God, na we are your children, oh God, at patuloy na kasama kami dun sa promises mo, oh God. Lord, tulungan mo kami to stand, Panginoon, sa katotohanan. Paglabas po namin dito, Lord God, patuloy kaming maging prayerful, Panginoon. Patuloy kaming may pakialam sa bansang Israel. May kahabagan, Panginoon, sa bansang Israel. At kasabay nun, Panginoon, tulungan mo kami na tayuan yung faith namin, O Lord, in Jesus' name. Tulungan mo kami at na makita, Lord, na makita namin yung urgency, Lord, of preaching the gospel. Tulungan mo kami na makita yung kaseryosohan that these are the last days, O God, last of the last days, Panginoon. At hindi na kami magpetics pa, Lord, hindi na namin tingnan yung mga problema na pinagdadaanan namin or yung sarili namin, hindi na kami maging selfish, pero Lord, maging kagaya kami ng early disciples, O God, na handang maging martyr, Panginoon, for the sake of preaching the gospel, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, na mabuti ka po sa buhay namin. Lord, in times that we fail, O God, salamat na patuloy mo kaming binabangon, Panginoon. And this time, we pray na sa amin man at sa bansang Israel, Lord God, patuloy po kaming manampalataya sa iyo, yung totoong faith, Lord God, in Jesus' name. Faith like a mustard seed, faith like a child, Lord God, hindi yun mawala sa amin, Panginoon, dahil yung pananampalataya palagi mong unang tinitingnan. Salamat, Lord, patuloy po kaming lalakad sa kalooban mo at patuloy mo po kaming samahan to stand, Panginoon, para sa katotohanan na to. Salamat, Holy Spirit, Father God, Lord Jesus, kasi lagi ka po namin kasama. Ikaw po ang patuloy na mag-glorify sa aming buhay, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, so dyan po na natapos ang ating Disciples Night. So, wala po tayong training ngayon dahil medyo nag-OT tayo, pero we are blessed naman po sa mensahe at sa prayer. So, picture lang po muna and God bless po sa online. See you po sa ating Sunday service.